morning mga kamamaw. Bumalik kami sa sa Center Mall. Kine-check ko lang yung gulong para malambot kanina. Kasi sinama ko yung anak ko. Si Mrs. ay nasa bahay na lang. Ayan. Bumalik kami dito sa Center Mall dahil nga nakaraang pagbalik namin is sira yung pagawaan nung sombrero. Ngayon papagawa na natin dahil sana buo na yung machine. Sira kasi yung machine nakaraan mga kamamaw, kaya wala talagang chance na maayos yun. Pero sana ngayon maayos na. Pinalipas ko talaga isang linggo para siguradong ayos talaga yung machine. Yan, dito tayo sa Best Buy. Dito kami sa bandang 8th Street kami sa may east ng Saskatoon. Ayan. Pasok kami doon. Mga kamama, nakita nyo yung yung tinitraining natin kahapon si Hanabi yun eh. Nakita nyo mga kamama kung di ba? Sumusunod talaga siya. Kukunting threads lang yung bit-bit ko. Pero feeling ko kung mahaba-haba mga kamama yung thread, saka yung visible talaga doon sa tuta yung hawak ko. Mas yung focus siguro niya is yung attention ng tuta ay nasa akin. Ayan, pasok muna tayo sa loob mga kamama. Ayan, dito na kami sa loob. Yung tinamay yung mall mga kamama. Kukunti lang yung mga tao. Hindi siya talaga yung literal na yung mall na typical na mall na pag pumasok ka lalo sa Pinas maraming tao. Dito hindi, mabibilang mo lang yung mga makakasalubong mo. Mas maraming tao sa downtown, sa midtown kesa dito sa Center Mall. Usually nung dumating tayo mga kamamaw galing Pilipinas dati, dito talaga yung yung tambayan namin. Kasi nga yung bahay namin before is nasa east side kami. Pwede ring mamaya, daanan natin mamaya pag pauwi na tayo. Papakita ko sa inyo mga kamama kung saan ba unang tumira si kamama. Ayun, mas maganda pala yung mga kamama. Sakto, nandito na tayo sa east side. Pag pauwi na, daan tayo sandali doon. Papakita ko sa inyo yung bahay namin. Pero mo, walo kami nakatira doon. Dati sabay-sabay ganun, magkakabatch kami. Isipin mo sa isang bahay, walo kami. Magkano renta namin dati, ayan. Pag-usapan natin konti habang naglalakad tayo papunta sa paggawa ng sombrero. Pero mo $500 Canadian dollars ang binabayad namin. Ano yon? Monthly yon. Sipin mo, 'di ba? 20,000 pesos na. Upa pa lang ng bahay. Pero yon? Walo kami doon. Hindi siya katulad ng parang basement ay ikaw lang yung nakatira, tapos ikaw lang nakatira, ikaw lang babayad. Yun, walo yun eh. Walo yung nakatira, pero mo magkano yun? 4,000 ng, kumbaga 4,000 ang binabayad namin dati sa bahay. Kasi yun, may bahay nung employer namin, ganun yung pinaupa sa amin dati. Mamaya daan na natin, pakita ko sa inyo yung katrabaho ko sa ko. Medyo umiilag-ilag ako pag tumatahimik ako mga kamamaw. Kasi ibang tao minsan nakatingin. Kadalasan kasi mga nandito mga kamamaw, mga kasalubong matatanda. Akala, baka mamaya isipin nila na sila binibidyohan natin mga kamamaw. Nandito na tayo sa pagawaan. Yan mga kamamaw, Emmanuel, talagang sira pa daw. Next week pa daw siya magagawa. Next week pa magagawa mga kamamaw. Grabe, pero may sa linggo na natin hinintay. Sira pa rin talaga. Ganito yung papakita ko na lang muna sa inyo habang wala pa. Ano ba yung binili kong sombrero nakaraan? Maganda yung tela kasi na ito, ayan, ganito, New Era. Ito yung binili ko. Ganito ka mama, New Era cup. Ayan. Ganyan yung binili ko nakaraan. Kasi pag tinignan ko yung tela nito maganda, tsaka magandang klase talagang New Era. Marami namang style dito, conforme ko nung style. Kaso nga lang ito, mas maganda yung parang bull cup eh. Yung parang baseball cup eh. Marami pagpipilian dyan. Sorry tinry natin mabuti Emmanuel. Wala talaga yung gaganda pang youth ng ganda. Ito yung machine until now it's broken. Dito ko pinapagawa yung mga kamamaw eh. Yan mga Emmanuel, balik na lang uli ako next Friday, baka pwede na ha. Pasensya na, talagang dito lang yung paggawa, ano ba gagawin natin?
pag wala po natin. Yan, oh, may pinapabili kayo si Mrs. Ayan. Balik tayo next week, Manuel, Ayun yung scented candle, pinabili sa amin. Para bumango-bango naman ang bahay namin. Puro amoy papi na lang. Yan mga kamama, bumili na tayo ng scented candle, pampabango ng bahay natin. Masyadong amoy amoy tuta na yung bahay na mga kamama. May gatas. Ayan, ikot-ikot mo na kayo mga kamama, sayang naman kung uuwi agad kami. So, papasyal ko muna to kasi madalang lang lumabas. So, konti lang yung tao dito sa sa Center Mall. Ikot kami, maghahanap kami ng mga window shopping. Ayun, binili ko na lang muna siya nito, pang niya, pang pang fall. Ayan, pwede na rin pang winter yan winter jacket na rin niya. Ayan. Total may naalagaan niya yung mga puppies natin, reward ko sa kanya yan. Yan mga kamama, daming Zoro. Meron pa tayong si Stormbreaker. Mga kamama, ganda. Yan. Ikot-ikot muna kami kasi sayang yung oras masulit man lang. Ito parang espada ni kamukha nung kay Cloud nung Final Fantasy. Mga kamama, sa personal mas malalaki sila Ito si okay, sabi na si Seven Deadly Sin. Seven Deadly Sin si pangalan nito? Kalimutan ko yung pangalan nung pinaka Sino yung pinaka-leader doon? Yung maliit. Yung Seven Deadly Sin. Yung pinapanood natin. Kalimutan. Basahin na yan. Ayun na. Maalala ko kasi yung marka na yung sa Three Musketeers. Ang dami Meron din dito siya Infinity Gauntlet. Yung kay Thor tsaka yung kay Thanos. Maraming maganda. Ayun si Thor Hammer. Si Mjolnir. Ang dalawa. Maraming ganda. Pero syempre di mawawala ang Avengers. Mga mama, yan yung kay Loki. Si si Raphael ng Teenage Mutant. Si yan, Captain America. Kaya si Stormbreaker. Ay mga kamama, yung mall na to merong kabilang side. Ito yung east side ng mall Ikot-ikot muna kami kasi sayang din yung oras minsan lang sayang na may ligo namin dalawa kundi na masusulit, di ba? Yun. Maganda nung mga yung mga kumbaga pwedeng pang yun Pero mabibigat yun, hindi siya katulad nung parang improvise kasi dati nagko-cosplay din kami. Di naman totally cosplay. Every sa Pilipinas sa TGI Fridays, every November nag-ano kami, nagko-costume kami. So na-try ko nang mag-Captain America, na-try ko nang si Dustin ng na tag dito. Nakakalimutan ko yung mga pangalan pag yung sa Prince of Persia, yun kaya pag naalala ko tuloy yung time na nagtatrabaho pa tayo sa Pilipinas. Ay makamating naman tao. Ganyan ang mall. Ikot-ikot muna kami dito mga kamama. Gayon, the cashier let me take this video. Yeah, like this one. Kamama, kung mahilig kayo sa mga collection, ayan, mga hockey collection, ayan, yung mga sikat na athlete, ayan, nandito yan mga kamama, pati ibang klase yan. Kasi usual dito sa Canada, hockey ang sports nila.
Haki talaga yan. Ito kaya si Matthews, ayan. Yan yung mga sikat ngayon eh. Ayan si Alex ano. Yan mga kamamaw. Mga jersey. Yan. Mahilig sila sa mga ganyan mga kamamaw. Mga collection. Dapat i-hyperlapse ko lang ito mga kamamaw. Pero bigyan niya tayo ng chance. Ayun, tinignan natin video. Yan si Tiger Woods. And then ang dami niyang posters. Naka-frame siya na mga picture. Plugs, uniform, may mga jersey na may pirma ng ano, ng mga sikat na ano. Yan. O meron ding NBA. Nandito si Michael Jordan, si Stephen Curry. Yan. UFC, ayun si ano, si Ronda Rousey. Meron din tayong LeBron James. Mga kamamaw. Kasi hindi lang ayun, yung mga ayun, like mga hockey ano, sa mga improvise na yun. Ibang klase, may mga sticker, may pangkat pa tayo ng pizza, ayun, mga naka-design talaga yan. Sa Saskatchewan Riders, ay meron din tayo sa panluluto eh. Ayun mga ano to, spatula. Yan, siyempre meron din tayong mga laruan na yun, mga ano, action figures. And then stickers sa sasakyan. Meron din tayo sa dito, yung sa plaka, laga ano, covered nung ano, nung license plate natin. Yan, may mga ano rin tayo. Yung mga mahilig talaga sa collection, maganda punta kayo dito. Dito yan sa Center Mall makikita. Mga keychain. Yan. Pati ibang klase. Maganda. Yung mga Pokemon ano rin dito. Nice one. Pokemon collection. Yan. Mga plugs. And Oilers, Toronto Blue Jays. Yan. Saskatchewan Riders. Ayun, ganda. Yan. Ito mga magaganda sa bar eh. Yung mga nilalagay sa bar eh. Yan, may mga tong tayo pang grilling tong tayo na. Tapos nakaano siya, may mga tatak ng mga paborito nilang player, ng team. Yan na, mga relo. Ang gaganda. Yung mga ano rin na yan, mga mugs. Kaya kayo mga kamamaw, kung ano, mahilig kayo sa ganito, ito, visit nyo lang dito sa Mi Center Mall. Sa may kabilang side ng ano. Ganda nito. Ganda ilagay dun sa harapan ng kotse. Mga helmet. Ang mga kamamaw, sulit. Yun mga kamamaw, ano, daan na tayo dun sa ano, sa dati nating ano, tinitirhan, yung makasaysayang bahay ni Natalie. Nakakamiss din mga kamamaw kasi minsan, nakakamiss din balikan yung mga panahong ano, nagsisimula ka pa lang dito. Siyempre pag pinuntahan mo yun, maalala mo yung mga memories ba yung bago ka pa. Lalo na yung mga kamama, syempre nung dati nasa Pilipinas tayo, yung nangangarap ba tayong makarating dito sa Canada, nakuha natin sa dasal yung mga ganyan pagsisikap. Tapos babalikan natin yung mga panahong dati nating tinirhan. Syempre maalala mo yung mga memories doon na yung walo pa kayo magkakabatch, tipong nangangapa pa kayo dito sa Canada, paano kayo mag-a-adjust. Yung mga excitement pa na, yung alam mo yung pakaramdam na nasa Pinas ka dati, ngayon nasa Canada ka na kasi parang proud ka sa sarili mo na ay nakarating na ako dito sa Canada, nasa Canada na ako, na parang lahat ng paghihirap tsaka sakripisyong ginawa mo na napunan, kumbaga ba natupad yung mga
malapit na naman dito, sabi ko sa anak ko, daan muna tayo. Papakita ko sa inyo kasi tagal ko na rin hindi napasyal dun eh. Ilang taon na, magte 10 years na ako dito mga kamamo sa April. So di ba ang bilis ng panahon. Matanda na tayo mga kamamo, ang bilis. Daan lang dito tapos uwi na. At ibibili ko pang tubig yung mga alaga nating bulis. Yan. Lapit na tayo mga kamamaw. Nakita niyo mga kamamaw yung paligid, di ba? Halos ano na, naglalagas na yung mga dahon. Tsaka medyo ano na ngayon yung temperatura is lumalamig na. And then mabilis nang dumilim. 7 ngayon, madilim na. Not like before 9 or 10 may araw pa. Yan mga kamamaw. Etong side na to is east side to ng Saskatoon. Usually mga kamamaw, sinasabi nila itong east side, banda dito sa pupuntahan natin is dito yung tahimik na lugar mga kamamaw. Alam niyo ba bakit tahimik? Kasi usual, kadalasan na nakatira dito is mga senior na. Kaya na-experience namin dun sa bahay na pupuntahan natin ngayon is tahimik talaga mga kamamaw. Alam mo yung pakaramdam mga kamamaw na kahit makalimutan mo ilak yung pintuan mo mga kamamaw, walang papasok. Ganun siya ka-safe mga kamamaw. Tsaka ganun siyang katahimik talaga kasi talagang alam mo na pag medyo may mga edad na kapitbahay mo, ayaw na rin sa maiingay na lugar. Kaya dito talagang ako kasi sanay ako, nasa bahay lang ako. Mas pabor sa akin yung ganitong lugar kasi tahimik lang. Yan, kadalasan ito, tingnan mo yung side na to. Yan, mga ano yan, parang mga bahay na yan ng mga retiradong mga Canadian dito. Halos lahat mga senior na nakatira dyan. And then banda sa gilid na to yung mga groceryhan dyan mga kamamaw. Diyan kami namimili dati no, bago lang kami dito. Malapit na tayo mga kamamaw. Yan ang ating groceryhan. Nilalakad ko lang yan from dyan hanggang dito sa ano, sa bahay namin. Pero ngayon mga kamamaw, yung itsura niya mga kamamaw, hindi pa siya ganyan kaganda dati na like 9 years ago. Isa lang ang mall na nandyan, wala pang ibang establishment dyan, ganyan. May mga gym na, may mga ibang ano na. Ito dati ano lang to, espasyo lang to, walang ano yan, walang kahit anong nakatayo dyan, lupa lang yan mga kamamaw. And then merong school dito, ito school yan. Yung mga kamamaw, kung papanoorin mo sa video mga kamamaw kung anong itsura nung Canada habang nagdadrive tayo, diba? Napakatahimik. Makikita mo kung gaano ka-peaceful yung lugar mga kamamaw. Yan, nilalakad namin, minsan binabike namin. Yung mga panahong bago lang kami mga kamamaw, naalala ko tuloy yung sobrang hirap pero yung winter eh. Isa lang ang sasakay namin dati kung ginagamit ng mga pumasok at kami naka-day off. Mapipilitan kami maglakad mga kamamaw sa lamig ng winter para lang makabili kami ng grocery namin. Di rin biro, ang sabi ko nga sa inyo, ang winter masarap lang sa mata dahil sa mga picture, mga ganyan-ganyan. Pero sa in reality, pag talaga nakatira ka na dito mga kamamaw, hindi rin biro sumabak sa snow. Yan, malapit na tayo mga kamamaw. Naalala ko to. Habang nagdadrive ako mama, naalala ko yung sarili ko, naglalakad ako dyan dati papunta doon sa grocery. Tapos minsan pag summer time, yung mga garage sale, malibang lang kami mga kamamaw, matanggal lang namin yung lungkot namin sa dito, pangungulila sa mga kamag-anak natin sa Pinas mga kamamaw. Lalakad-lakad lang kami dyan. Ewan ko lang si George ata, buhay pa yung matandang kapitbahay namin dito. May sariling bariyan dito eh. Tayo. Silipin natin mga mamaw. Ito ang bahay namin dati. Na-renovate na rin bahay ni George. Ito yung bahay ni George. Yan mga mamaw yung gray. Ay hindi pala gray itong isa. Yan. Tapos ito ang bahay namin, ayun yung 11 na yan. Yan mga kamamaw. Hindi ko alam kung may tao ngayon eh. Yung bahay na yan mga kamamaw, yan ang memorable na masasabi kong diyan kami unang tumira. Madalas ako nakaupo dyan mga kamamaw sa may harapan ng
ng ano nga yan, yung mga bato nga yan, yung tapakan. Nakatambay lang ako dyan mga kamama. Pag day off ako, tinitingnan ko lang yung mga sasakyan na may dadaan, nagpapahangin lang. Tapos tong bahay na itong mga kamama, wala pa yun dati. Ayun, na-renovate na rin, pinakatala na. Ayun, sobrang tahimik dito mga kamamaw. Talagang ganun lang ang inaano namin, di ba? Sobrang pati yung ano, maaalala mo yung mga ano, maalala mo talaga yung mga masasayang oras na kasama mo pa yung kasama mo. Kaya shoutout kay Rainier Hoco Mercado, kay Jose Pertuda, kay Rafael Cebu, kay Jerry Barameda, kay Roldan Dangalio at kay Mark Murillo. Yan, shoutout sa inyo. Yun ang mga kabats nating dumating dito. Ngayon, nandito na rin mga pamilya nila. So hiwa-hiwalay na kami, kanya-kanya na kami ng tinitirhan ngayon. Pero syempre minsan, pag si paring Arnold is naisipan mag Christmas party doon, nagkikita-kita kami magkakabats. Ayan. So ngayon yung iba, may mga anak na. May mga anak na sila, syempre kaya pa nagkita-kita kami, ang dami namin talaga mga kamamaw, reunion talaga na di katulad dati, 8 lang kami ngayon, yung mga kanya-kanya na kaming akay. Ayan. Akay pag nag-ano, sobrang dami na namin, kaya masaya mga kamamaw pag pagsapit ng December, doon mo lang na ano tag dito, nai-enjoy kasi di biro din mga kamamaw nandito sa Canada, lalo pag mag-isa ka na. Pag mag-isa ka pa lang, ayun, ulitin ko, pag mag-isa ka pa lang mga kamamaw. Na mga kamamaw, ayan, pauwi na kami. Sana naman mga kamamaw, na-enjoy nyo yung konting kuntuhan natin ngayong araw na to na di ko nga ina-expect na darating tayo na ang magiging vlog natin yung ganun, kasi usual ang ibibideo talaga natin is yung pagpapagawa ng sombrero ng ating subscriber. Pasensya na talaga Emmanuel, talagang nakita mo naman pinapasyalan natin, talagang sira pa talaga yung machine. So sabi naman ng babae, next week is maayos na yung ano, yung paggawaan. So babalik tayo next week para mapagawa na natin sombrero mo at maipadala na sa iyo mga kamamaw. Ayan, naalala ko pala mga kamamaw, ito bandang gilid dito, yung sa may bandang gilid na yan, hindi ko na ano, hinabol ako ng aso dyan dati mga kamamaw. Hinabol ako ng aso na biglang may nakawalang aso, hinabol ako mga kamamaw, Rottweiler yun. Buti pa lang, malayo pa lang, alam ko papunta na siya mga kamamaw. Nakaalpas na ako, buti nakabike ako. Kung hindi ako nakabike na ako mga kamamaw, aabutin tayo ng aso. Pakita mo nga man, ang ganda mga kamamaw ng mga park dito, diba? Ang sarap mag-walk, mag-walking. Yan, Kainags, paborito ni Kainags siya, maglakad-lakad dito sa ano, sa Canada. Yan. Pero next week, try natin, yayain ko si Mrs. pag ano, lakad-lakad tayo. At papakita natin, ano pa naman, maabutan pa rin naman natin, maaga pa, maabutan pa natin yung autumn o fall na sinasabi mga kamamaw. Yan. So mga kamamaw, hanggang dito na lang vlog natin. Sana na-enjoy nyo yung vlog natin. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.